aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oho. Kaya ganito ang ginagawa nila. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may ganun nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Grabe, no? tatago yung tao. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Grabe, napakatindi po ng pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Senator Marcoleta, ilan na puno na nga po dito sa ilan niyang kasamahan. At iba pang nag-iimbestiga patungkol nga po dito sa maanumalyang flood control na ito mga kababayan. Dahil ila umano ayaw talagang matunto ng mga ito ang mastermind. Dahil tuwing magkakaroon umano ng taong magtuturo patungo sa totoong mastermind ay ginigipit at hinahanapan ng butas ng mga ito. Panoorin po natin ang napakainit na pahayag na ito ni Senator Marcoleta mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Ay, hindi, kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras. Tayo dyan. Diba nauna yung mga diskaya, ayaw Nauna na rin. Diskaya, parang Oo. ayaw na nila kasi Oo. nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na umano ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Oho. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? Kundi tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi na taon tinatanong. Kaya, Oo nga. Yun ang ano, no? parang Hindi, ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang nag-atrasan. kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Mhm. Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Kasasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung ang pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Oho, oho. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan nyo ang Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, Opo, kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, oo. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Oo, yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Oo, yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Oho. Oh, totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, oho. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat totoo. naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30% pero lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. So Okay. inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? Okay, oho. So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Aba, tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na Oho. talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Opo. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Oho. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Opo. O. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po, ilang ulit yun na sinagot yan, Sen, Para bagang Ang nag-aabogado na kayo. pinoproteksyonan ko dito, Jen, Opo. Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Opo. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Oho. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang Kinulimbat. talagang mahirap na yan. Isang Nabaldas araw, talaga po. Nabaldas isang talaga araw pera. sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Eh. Opo. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan.
Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Ayan, Opo. yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang Yun na ikinulimbat. nga po. Oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan nyo daw. sila ng requirement na wala naman sa batas. So, Oo. ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung Mastermind. pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na-project sa tingin ng tao Nelson, na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project Husen eh. Para palabuin ito eh. Oo. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong Opo. sinabing ganon. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganon, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Oho. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Oho. Yun ang aking plano. Oho. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga diskaya ay meron kayong pananagutang sibil Opo. at sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo Oho. ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, Oo. pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, Oo. baka mangurap ka pa eh. Kasi wala Oo. nga sa batas eh. Oho. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino Oo. ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, Oho. magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun Yun na ang sinasabi ko eh. Yun Yun ang nga. nakakatakot doon eh. Yun na nga. Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, Oho. mangungurap ka dyan. Ay, kung Oo, sabihin Di ba kinuha na yung mga sasakyan, yung 40 plus ba yun na mga luxury car? Magkano din yun? Di ba sapat na pauna yun? Sabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Oho. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Oho. Sila ayaw nila eh. Yun. Ang napapansin namin dito, Sen, pag Maliwanag yan mga kababayan. Dahil pag pinatawag yung mga nabanggit ng Niskaya, eh syempre hindi papayag yung mga yun na sila lang. Eh magtuturo at magtuturo yun ng maaring mas mataas pa sa kanila. Eh, sino ba yung mas mataas sa kanila? kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. O, sila yung inuusig. Gaya Katulad ni ni Gutesa. Ayan. Oh, ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman Nelson, ikaw naman Jen ay prosecutor. Yan. Oo. Dahil pareho kayong abogado. Oo. Alam ninyo kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Oo. Ibig sabihin, Si Gutesa, mapapahamak siya. Si Gutesa mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Wala. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Oo. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin na yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala Yung palang bulto-bultong, yung palang Malamelata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Oo. Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya,
Marami. Oh, laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Mhm. Yun ang Dapat nga doon mga kababayan nagkaroon pa ng sunod na hearing para suriin talaga kung totoo yung sinasabi ni Sergeant Goseta. Dahil may sinabi siya doon na meron silang group chat. Kung talagang gustong mapatunayan yun ng Blue Ribbon, di ba dapat nagkaroon pa ng sunod na hearing para kunin nila yung group chat kasi hindi naman makakapagsinungaling yung group chat eh. Kung totoo yung sinasabi, di maliwanag na napakalaking ebidensya nun na makakapagturo dun sa, makakapagpatotoo dun sa mga sinasabi niya. Kaya lang hindi nila ginawa. Bakit? Ang tanong dun ay bakit? isang credible na witness. Wala Yes. siyang motibo eh. Oho. Pansarili, wala. Mhm. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung ano kasi yung nagnotaryo eh. Hindi Hindi niya siya tunay. pumirma. Oo daw. Sa halip na porsigihin yung na matuntun kung totoo yung sinasabi, siya pa tuloy yung inusig, siya pa yung tinakot na papaimbestigahan. Pati yung pinagnotaryuhan, nalungkat na lahat ay tuloy hindi na lumabas. Hanapan ho ng butas. Isa ngayon ang inuusig eh. Diyan mahalata mo na yan. Kahit Oo. saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, Opo. nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo. Kahit saan yan. Naging cottage industry na po yan. Oo nga. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Totoo. Meron pa silang Tagatawag. Oo. Tagatawag. notaryo. May nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Oo. Oh. Pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Oho. Oh. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng Iaabot lang. papeles mo, iaabot mo sa Oo. kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. Oho. At saka niya iaabot sa'yo. Ayun. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Sino Oo. pumirma? Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Oho. Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin Oho. ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Grabe, no? 2 beses na rin tayo nakapag-panotaryo nung nawala yung sa lisensya saka yung sa isang ID pa natin. Meron na silang ready na na papel na may pirma. Doon na lang sila mag-type, ilalagay yung mga information mo. Wala talaga doon yung abogado na pumipirma. Tama yung sinasabi nito si Senator Marcoleta. Kaya talagang halatang hinahanapan lang talaga nila ng buta yung si Goseta. Lalong-lalo na yung Opo. pumalit sa akin. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi Natural. ako naman, katwira Ano ko. naman na magsabi Kasi pa siya wala nasan namang siya. pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may ganun nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Grabe, no? tatago yung tao. Ah, Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat Opo. ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. opo. Gagawa't-gagawa ng paraan. Oho. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga ipinail nila sa ICI. Opo, oho. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang Oho. pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Aha, pinalalaki Samantalang pa nila yun. nakita oh. naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Opo. Blue Ribbon, na naipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo Ayun. nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Opo. Wala nang issue ang notaryo dun eh, kung tutuusin mo eh.
Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya Opo. base sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, o. Under oath yun. Opo. Sumumpa siya, umarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Oho. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na say-say yung notaryo. Hindi nila Wala pa ng maintindihan butas. pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo Oho. may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka Opo. sakali. Oho. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Pinab- Kung bago. dokumento lang ang sinabit, pero Oho. hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay Walang kung hindi papatunay. siya darating din? Oho. Aha. Susumpa pa rin siya na Oho. ako po may Ayun. pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya. Hindi notarized. Hindi notarized. So, Oo. okay lang din yun. Kasi Oo. nga, sumumpas eh. Ayun. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang Take naman ng Notaryo. korte. notary public na yon. Oho. O nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Opo. Kaya lang, sa tamang panahon, at kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, Oho. Ganun pirma. magkakasala din yon. Yari Ayun. ka Sapagkat ngayon. sa notarial service law, Nari ka kailangan ngayon. nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Oho. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Oho. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Wow. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang Ganun karami. ninunotaryo. Oo. Grabe. At saka Talagang hanap buhay nila. Tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga doon sa Oo. Villaruel, sa Pasay Sa Pasay, City, meron para sa ibang lugar ang eh. gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, noong January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Oho. Makikita pare-pareho yung notarial details. Opo. Pare-pareho yung pirma. Oho. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal. Mm. Sasabihin niya ngayon na hindi ko po, hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, Oho. isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang Para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen. Ano? Oo. Inatasan niya yung tao eh. Baka akala niya kung mo dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Nako. Pinayagan mo Mhm. Pinayagan mo na Bakit magpanotaryo ang patuloy? mga Sana tao hindi ka dito. na May lang inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Oho. Hindi nga ikaw may pirma. Kaya lang, ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yon. Yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma Oho. at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutierrez, ikino-coach nyo paraan niya. Mukhang, Ginawa ng usap. Pati yung Oo, Jarius Bondok dyan sa dati mga ginagalang kong mga kolumnista. Pati pa naman yun, hindi nyo maintindihan. Sinasabi ko na nga, Oho. 4 kaming merong kopya noon. Opo. 4 lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa Na-Xerox niya niyang po. kopya. Oho. At yung hawak niya ay Xerox Xerox copy. copy. So yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon nung panahon na yun ay si Senator Win Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Oho. Na meron daw kasi siya sinasabing back at sinabi ko raw maliit. Wala akong sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya. Dalawa, isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senator Tama. tama naman nasusundan namin eh. Oo. Hindi sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala kang Pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya. May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam Oo. din nila may nalaktawan siya eh.
Yung palang hawak niyang kopya, Sen, na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol Putol sa, pala. putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oho. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang So, ganun kaya ang ako dating. sinasabi na kung Opo. sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, Opo. sila ang inuusig. Oho. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpa-session siya na kausapin ako eh. Opo. Ayoko nga dahil may session kami. Sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Opo, oho. O sabi ko, okay lang. Grabe At pati. makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Grabe pati yung kapwa senador ay talagang pinagdududahan eh. Kailangan. Yun, oho. Oo. Tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin At nila. pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Oho. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oho. Kaya ganitong ginagawa nila. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Opo. Mhm. O ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang ang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang halata mo naman ngayon, di ba? Oho. Oh. Nako. Pero doon sa, balikan ko yung punto na, so, tsaka sendo sa Diskaya. Well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, ipasusubasta na. Eh, kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo, opo. O, ano diba? bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikilaman yun. Bahala na sila doon. Oo. Basta tao ang minimaintain ko palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, Opo. ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. O kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. DPWH. Wala silang ni isang politiko na dinimanda. Wala. Oho. Ayaw nila yun. Ako. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion na suggestion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.